Tagalog Love Stories presents 2 araw bago ang kasal ni Lia sa isang lalaking hindi niya pa nakikita sa personal, ang tanging alam niya ay responsable ang lalaking ito. Mabait, desente, at galing sa pinakakilalang pamilya, ang mga Saavedra. Hindi nagdalawang isip pa si Lia na magpakasal sa lalaking ito dahil ang totoo niyan ay tatakbo siya palabas ng simbahan kapag nasa kalagitnaan na ng seremonya ng kasal. Hindi naman siya tumanggi sa kanyang mommy at daddy dahil alam niyang pipilitin lang siya ng mga ito. Into the arranged marriage kasi mga magulang niya. Dahil arranged marriage lang din ang mga ito. At nag-work naman, kaya naniniwala ang kanyang mga magulang na mag-work din ang marriage niya. Anak, handa ka na ba? Malambing na tanong ng kanyang ina na si Mrs. Velasquez. Handa naman ako palagi, Mami. At saka sabi niyo, maayos naman ang lalaki mapapangasawa ko. Ang napili niyo sa akin kaya hindi ako nababahala. Mukhang magiging maayos naman ako sa kanya kaya hinihintay ko na lang po ang araw ng kasal naming dalawa. Kaswal na sagot ni Lia sa ina na malumanay ang mukhang nakatingin sa kanya. Ilang beses na siyang gustong ipakasal ng kanyang mga magulang. Ngunit sa tuwing nakikilala niya ang mga lalaking nais na mga ito para sa kanya, ay umaatras siya. Hindi niya alam kung bakit hindi siya umatras ngayon, lalo na at hindi niya pa kilala ang lalaking mapapangasawa. Parang may something siyang nararamdaman. Magiging maayos ka sa kanya, anak. Nakakasiguro ako maging ang daddy mo dahil desente at maayos sa mga Saavedra. Basta pangako ko sa iyong hindi ka mabibigo oras na makilala at makita mo ang lalaking makakasama mo habang buhay. Natutuwang sabi ni Mrs. Velasquez kay Lia na gustong mapairap ngunit ayaw niya ipakita sa ina. Mukha naman po. Dahil marami naman po ako naririnig na usapan tungkol sa mga Saavedra. Kaya hindi nga ako matras, ma'am. Dahil naniniwala ako magiging maayos ako. May tiwala naman siya sa kanyang mga magulang na hindi siya ipapakasal ng mga ito sa simpleng lalaki lamang. Himala nga at hindi pinakilala sa kanya ang lalaking kanyang papakasalan. Kapag kasi may mga lalaking nais ang mga ito na ipakilala muna sa kanya. Nagde-date sila at kinikilala ni Lia ang lalaki. Ngayon lang hindi. Na talagang nakapagtataka. Kung hindi ka man magiging maayos sa kanya, ay mag-file ka kaagad ng annulment. At tutulungan naman kita. Pero naniniwala ako magiging maayos kayong dalawa. Mahinahon na saad ni Mrs. Velasquez kay Lia. Hinahaplos niya ngayon ang buhok ng anak na nakatitig naman sa kanya. Magiging maayos naman po siguro, Mami. Huwag lang talaga masama ugali niya dahil baka hindi ko siya matansya. Alam niyo naman po yung ugali ko, di ba? Alam ko naman na kaya mo ipaglaban at ipagtanggol ang sarili mo ngayon. At kung ano man ang meron ka ngayon at ang mga ginagawa mo. Hindi ka naman namin pinagbabawalan. Hinahayaan ka namin ng daddy mo dahil ayaw namin ng daddy mo na oras na pigilan ka namin ay magalit ka sa amin tapos magrebelde ka. Pero sana anak, wag naman sobra. Alamin mo din ang limitasyon mo. Pilit na napangiti si Lia. Alam ng kanyang mga magulang na kasali siya sa isang frat. At alam din ng mga ito ang arena. Noong una ay hindi ito makapaniwala. Pero kalaunan ay tinanggap ng mga ito kung ano ang mundo talaga na meron siya at kung ano nga ba ang mundong ginagalawan niya. Wala siyang maitatago sa kanyang mga magulang. Dahil magagaling ito na malaman ang ginagawa niya sa buhay. Hinahayaan ka namin ng daddy mo riyan sa pagsali mo sa frat. Hindi mo man lang sinabi sa amin tapos may arena pa. Delikado ito anak, kaya hindi ako nagkukulang sa'yo ng paalala.
Nag-iingat naman ako, Mami. At hindi naman masama ang frat na sinalihan ko. At saka, Ma'am, hindi naman namin pinababayaan ang isa't isa. Hindi namin hinahayaan na mapahamak ang isa't isa. Hindi niya masasabing maganda ang Arina, ngunit hindi niya rin masasabing masama ito. Balance, dahil may naidudulot na maganda sa kanya. Sa kanilang lahat. Marami silang natututunan dito, kaya hindi sila umaalis. Ayun na nga anak, hindi naman sa hindi maganda yung Arina, pero delikado pa rin. Alam namin ang ginagawa niyo doon. Naintindihan ko po, Mami. Huwag po kayo ganang mag-alala dahil hindi ko naman po hahayaan na ilagay ko sa kapahamakan ng sarili ko. Don't worry, Mami. Palagi ko kayong iniisip ni Daddy. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako na ganyan ka na ngayon. Na marunong ka nang ipaglaban at protektahan ang sarili mo na hindi mo kayang gawin noon. Pero kung papipiliin ako, anak, mas gusto ko ang ikaw ngayon. Dahil marunong ka na sa lahat ng bagay. Hindi ka na nagpapaapi. At hindi mo na hinahayaan ng mga tao na saktan-saktan ka lang. Mommy. Tawag ni Leah at nakagat ang labi habang nakatingin sa mga mata ng ina na may nakausling ngiti sa labi. Hinahaplos pa rin ito ang kanyang buhok na palaging ginagawa sa kanya ng kanyang ina kahit noong bata pa siya. Mas gusto ko ang anak kong Leah ngayon, pero hindi ibig sabihin nun ay ayaw ko sa'yo Masasabi ni Leah na sobrang swerte siya sa kanyang mga magulang. At masaya siya na ang mga ito ang magulang niya at isa siyang Velasquez. Proud siya sa kanyang apelyido. Basta lagi lamang kami nakaalalay at nakasuporta ng daddy mo sa'yo, hindi ka pa rin namin pababayaan at hahayaan. Lalo na pagdating sa kapahamakan. Tumango si Leah at napangiti bago niyakap ang ina. Kayo talaga ni Daddy ang best parents sa buong mundo. Tandaan niyo po na mahal ko kayo at palagi akong mag-iingat para sa inyo. Thank you so much, Mommy. Sa lahat po. Hindi ko man po palaging sinasabi na mahal ko kayo. Pero gusto ko pong malaman niyo na palagi kayong nasa isip at puso ko. Hindi talaga vocal si Leah pagdating sa nararamdaman niya. Pero mahal na mahal talaga niya ang kanyang mga magulang. At ito ang kanyang pinakakinatatakutan. Natatakot siyang mawala ang mga ito sa kanya. Na baka isang araw, pagising niya, ay wala na ang kanyang mga magulang. Basta, Mami, palagi rin kayo mag-iingat ni Daddy. Lalo na't wala ako palagi sa tabi niyo para protektahan kayo at ipagtanggol. Palagi dapat kayo may mga kasamang bodyguards para secure kayo. Humiwalay si Leah sa pagkakayakap sa kanyang ina. Pinunasan muna ni Mrs. Velasquez ang kanyang mata na nangingilid na ang luha. Mommy, ba't ka naiiyak? Taka at kunot ang noong tanong ni Leah. Napagak na tinawanan ni Mrs. Velasquez. Natouch lang ako sa sinabi mo, anak. Pero wag mong pansinin si Mommy dahil naiiyak lang ako sa mga sinabi mo. Mahal na mahal ka namin ng daddy mo. Kayo na mga kapatid mo. Palagi lang kami nandito para sa inyo. Kahit na nasa ibang bansa kayo, Ma'am? Bahagyang tumawa si Mrs. Velasquez. Kahit nasa ibang lugar pa kami ay pupuntahan namin kayo agad. Kayo na palagi ang uunahin namin kapag may mga kailangan kayo. Sagot ng kanyang ina sa kanya nang may ngiti sa labi. Sana naman umuwi na si kuya dahil miss ko na rin siya. Wala na nang-aasar sa akin eh. Sana nga ay umuwi na ang kuya mo dahil gusto ko na ulit kayo makitang kumpleto magkakapatid. Nag-usap pa ang mag-ina tungkol sa kung ano-anong mga bagay. Napuno ng tawanan ng silid ni Leah maging ng hagik-gikan. Busy man ang kanyang mga magulang madalas, pero hindi nito nakakalimutan na bumawi sa kanila. Hindi man gaanong palagi nag-uusap sina Leah at ang kanyang ina, bawing-bawi naman kapag nagkaroon sila ng oras sa isa't isa.
Maliban sa kanyang ina ay si Daisy at ang frat members ang kanya nakakausap. Mga ka-vibes niya rin ang mga ito at talagang may mga kalokohan din sila. Samantala, napapahilot si Zack sa kanyang sentido. Bukas na ang kasal niya at ayaw niya sa babaeng pakakasalan niya dahil hindi niya naman ito kilala. Wala siyang kahit na anong impormasyon na nakuha tungkol sa babaeng ito. Tanging pangalan at mukha lang nito ang kanyang alam. At wala nang iba pa kaya naiinis si Zack dahil paano siya magpapakasal sa isang babaeng hindi niya naman kilala. Sa babaeng hindi niya naman nagugustuhan o minamahal. Fuck. Daing niya at naiinis talaga siya. Bahagya niyang niluwagan ng necktie. Oh, ba't ka naman naiinis dyan? Tanong ng kanyang ate Julie. Paano ako makakaalis sa kasal ko? Ayoko magpakasal sa babaeng hindi ko kilala at lalong hindi ko mahal. Help me ate for this please. Halos nagmamakaawang sambit ni Zack sa kanyang ate Julie na napaangat ang isang kilay. Akala ko ba okay sa'yo? Kung ano-ano pang sinasabi mo sa mesa na walang problema sa'yo na ikakasal ka, na magpapakasal ka sa babaeng yan. Payag na payag ka nga sa hapag. Ba't ganyan ka ngayon? Bakit? Nagbago ang isip mo? Napahinga ng malalim si Zack at napasandal sa kanyang swivel chair. Malaki ang inis na nararamdaman niya sa kanyang mga magulang. Kung hindi niya nga lang kailangan ng mana, hindi ganun ang kanyang pagpayag sa kanilang hapag kanina. Siyempre, nasa harapan ko sila. Kailangan ko sumagot na maayos dahil kapag tumanggi ako, anong mangyayari sa akin? Mawawala sa akin ang mana ko at ang kumpanyang hinahawakan ko. Iniisip mo ang mana kaysa sa kaligayahan na nais mo, Zack? Matalino ka. Huwag ka naman tanga pagdating sa ganito. Kayang-kaya mo namang kumita ng malaking pera. Hindi mo naman kailangan ng mana at itong kumpanya. Sabi ni Julie sa kanya. You don't understand me ate. Marami akong investment sa iba't ibang mga kumpanya. At nasa pera ng kumpanyang ito na pupunta ang lahat. At marami rin akong charity na tinutulungan. Kaya hindi pwedeng mawala sa akin ang kumpanyang to. Hinahabol ko rin ang mana ko dahil nais kong bumili ng mga bahay. Para sa mga taong nasa lansangan. Hindi naman para sa akin. Kundi sa mga taong nangangailangan ng tulong. Mahabang paliwanag ni Zack sa kanyang ate na naintindihan naman agad. Okay, I understand. Pero wala ka na bang pwedeng gawing ibang paraan? Ilipat mo lahat ng perang na-invest mo na nakapangalan sa kumpanya para kahit wala na tong kumpanya sa'yo, di nasa iyo ang pera, diba? Hindi ka ba nag-iisip na gawin yun? Sa palagay mo ba ate hindi ko naisip ang bagay na yan? Ilang beses nang hinarangan ni mami at daddy ang ginagawa kong pagpapalipat ng pera sa pangalan ng kumpanya sa pangalan ko. Natatagalan ng proseso. Dahil kina mami at daddy. Ani Zack at napapikit na lang sa sobrang inis. Mukhang wala ka na magagawa kundi magpakasal sa babaeng gusto nila sa'yo. Wala ka bang nakuhang kahit anong impormasyon tungkol sa babaeng pakakasalan mo? Dapat alam mo kung ano ugaling meron siya at kung ano ang family background niya. Suhestyon ng kanyang kapatid sa kanya. Inaalam ko naman ate, pero napakatago ng pagkatao ng babaeng to. Sagot ni Zack at pinakita ang isang folder sa kanyang ate na kinuha naman nito sa kanya. Leah Velasquez? Sounds familiar. Pamilyar sa akin ang pangalan niya at parang narinig ko sa somewhere, but I'm not sure. Velasquez. Maayos naman ang pamilyang to at kilala din sa business world. Magaling sila pagdating sa negosyo. Mukhang maayos namang babae ang mapapangasawa mo. Sabi ng kanyang ate Julie, ngunit ang nasa isip talaga ni Zack ay kung paano niya matatakasan ng kasal. Ayaw niya talaga magpakasal. Hindi niya gusto. Lalo na at hindi niya naman mahal ang babaeng pakakasalan niya. Hindi ganun kasal ang nais niya at ang naiisip niya. Maganda, enggrande,
at masayang kasal ang nais niya. Kung ako sa'yo, pakasalan mo na lang. Kung hindi mag-work, edi mag-file ka ng annulment kapag 1 year na kayong dalawa. Pero, kailangang may matinding rason ka. Dahil ang alam ko, hindi pwedeng basta-basta na lang makikipaghiwalay sa asawa mo ng walang valid na dahilan. Inis na ginulo ni Zack ang kanyang buhok. I don't know what to do. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Problemadong sabi ni Zack. Napahawak naman si Julie sa kanyang sentido at nag-iisip. Alam niyang ayaw na ayaw talaga ng kanyang kapatid dahil pareho silang hindi sang-ayon sa arranged marriage. Maging si Julie ay ginanon din ng kanyang magulang pero nagawan niya ng paraan. Kung ayaw mo talaga na magpakasal sa kanya, pwede ka namang tumakas at tumakbo sa mismong kasal niyong dalawa. At kapag nangyari yon, ay walang magagawa sina mami at daddy. Huwag mong isipin na baka mapahiya ang pamilya natin. Isipin mo yung kaligayahan mo. Natigilan si Zack at biglang napaisip sa suhestyon ng kanyang ate. Napaprente siya sa pagkakaupo habang nakasandal sa swivel chair niya. Palagay mo ba ate mag-work kapag tumakas ako? Hindi ko alam. Pero sa mga napapanood ko nag-work naman. Basta, kung ako sa'yo, ikutin mo muna ang buong simbahan at doon ka sa isang pinto lumabas kung saan naroon ang sasakyan mo. Bilisan mo na lang ang pagtakbo para hindi ka maabutan. Thanks ate. Gusto ko lang talagang makawala rito. Kaya nais kong gumawa ng paraan. At mukhang yung naisip mo ang gagawin ko. Napatango si Julie at tumango muli bago umalis sa pagkakasandal sa upuan. Mabuti. Kapag kailangan mo ng backup brother, I'm here. Sasamahan kita sa pagtakbo mo sa kasal mo. Don't mind our parents. Hayaan mo sila sa iisipin nila. Ani Julie at kumindat sa kapatid bago tumayo. Kinuha niya ang kanyang sling bag na ipinatong sa gilid ng table at isinukbit niya ito sa kanyang balikat sa inayos ang sarili. Bye for now brother. If you need help, don't hesitate to call me. Good luck sa pagtakbong gagawin mo. Napailing si Zack, ngunit hindi kalaunan ay sumili ang ngiti sa kanyang labi. Nai-excite siyang gawin ang pagtakbo at pagtakas sa mismong kasal niya. Kailangan niya lang na hindi magpahalata sa mga magulang na may gagawin siyang kahihiyan. Sa mansyon ng pamilya ni Zack, magkakasama sila ngayon sa dinner at ang kanilang usapan ay ang kasal niya na bukas na gaganapin. Handa na ang lahat, hinanda na namin. Pinag-combine na namin ang design ng wedding na gusto nyo, kaya wala na kayong dapat alalahanin na dalawa. Tanging ang pagpapakasal na lang sa isa't isa. Ani Mrs. Saavedra. Napatingin saglit si Julie sa kanyang kapatid na si Zack na pasimpleng uminom at umismid. Hindi maiwasan ni Julie na mapangisi ng palihim dahil natatawa siya sa kanyang isipan dahil walang kamalay-malay ang kanyang mga magulang na may balak si Zack na tumakas sa kasal nito. Anak, oo nga pala, handa na ba ang vows na sasabihin mo? Yes ma'am, handa na po. Simpleng sagot ni Zack na tinanguan ng kanilang ina. Mabuti naman kung ganon. Marami ang bisita na a-attend at karamihan doon ay mga bigati na ka-business partner namin. Marami din ang a-attend ang kanang Velasquez at ang kasosyo nila sa kumpanya. Sana ay walang maging problema dahil walang problema sa kanilang unika iha. Mabuti naman at okay sa kanilang anak. Baka takbuhan na lang ako bigla sa oras na nagsisimula ang kasal ah. Ani Zack. Napatawa si Julie ng impit na hindi naman narinig ng kanyang mga magulang. Napainom si Julie habang nakatingin kay Zack ng kakaiba. Halatang nangaasar. Hindi gagawin niya ng anak nila dahil nagsabi na ito sa kanila at nakausap na rin nila. Talagang kasal niyo na lang hinihintay kaya hopefully na maging successful at maging maayos. Excited na ako sa kasal niyo. Ang maging magduo, ang Velasquez at Saavedra. Dahil sigurado akong magiging sikat pa ang ating pamilya at ang sa kanila.
natutuwang saad ng kanilang ina. Isa sa dahilan pa kung bakit pilit ng kanyang ina na magpakasal siya sa babaeng anak ng mag-asawang Velasquez ay dahil nais ng mga ito na maging sikat at mas lalong maging malakas ang kanilang kumpanya. Dahil magaling at sikat nga sa business world ang pamilyang Velasquez, ang mga magulang ng babaeng kanyang mapapangasawa. Kaya ayaw na ayaw ni Zack dahil ang mga magulang lang naman niya ang magiging masaya, pero siya hindi. Siya na ang naagrabyado, imbis na nananahimik ang buhay, pero nadadamay pa siya. Hindi naman kailangan gumamit ng ibang kumpanya at tumikit sa iba para lang maging sikat. Dahil kung magsisikap at magiging sikat ka rin naman eh. Hindi naman bulag ang mga tao. Masyado sila mga mapanghusga. Kahit na ang iba doon ay totoo naman. Sabi ni Julie habang hinihiwa ang steak na nasa kanyang pinggan. Matapang siya kung magsalita. Hindi siya natatakot sa kanyang mga magulang dahil once na siya nagsalita ay hindi gaanong umiimik ang mga ito. What do you mean, Iha? Mahinahong tanong ng kanilang ina kahit naramdam nilang may pang-aakusa sa boses nito. Nag-angat ng tingin si Julie sa kanyang ina at nagkusa naman siyang magsalita. Isa-summarize ko, ma'am, ha? Kasiyahan niyo lang naman na magwawagi at sakripisyo naman ang kaligayahan ng isa sa amin. Masyadong sakim sa kapangyarihan, hindi pa na ako kontento. Diretsahang sagot ni Julie, kaya napatikim ang kanilang ina at nag-iwas ng tingin. Proud na nakangisi si Zack dahil magaling talagang sumagot ang kanyang ate. Kahit nga siya minsan ay walang masagot sa mga sinasabi nito. Prangka kasi si Julie kung magsalita at talagang magaling gumanti. Oras na gumanti siya ay wala ka nang masasabi pa pabalik. But well, kayo naman ang mga magulang at alam nyo ang makakabuti sa mga anak nyo. Pero wag sanang kalimutang itanong sa sarili kong sa mga anak nga ba o sa sariling kaligayahan? Sabi at tanong pa ni Julie at kumuha ng tissue. Tumikhim ang kanilang ama. Naramdaman nito ang tensyon na namamagitan sa lamesa. Just eat, everyone. Seryosong saad nito sa lahat. Napatingin muna si Julie sa kanyang ina na bahagya na lamang natulala. She smiled a bit to her mother and after that, bumalik na siya sa pagkain at ganoon din si Zack na parang walang nangyari. Kinabukasan, kagat-kagat ni Leah ang kanyang daliri at nag-iisip ng gagawin niya sa kasal na gaganapin mamaya-maya lang. Ang ganda-ganda ng anak namin. Paano pa kaya kapag nakasuot na ng wedding gown? Tanong ng kanyang ina na nakangiti. Umiling ng bahagya si Leah, ngunit may ngiti sa labi. Syempre naman, ma'am, mana sa inyo, kaya talagang maganda ako. At mas magiging maganda pa ako, oras na makita niyo na ako nakasuot ng wedding dress. Oo naman, pinaghandaan talaga namin to, kaya talagang kailangan maganda. Sagot ng kanyang ina. Excited na akong ihatid ka sa lalaki mapapangasawa mo. Pinakamasaya talaga sa buhay ng isang babae ang maglakad sa gitna ng loob ng simbahan habang naghihintay ang lalaking mahal niya sa dulo. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o ma-offend sa narinig. Pero aaminin niyang hindi niya nagustuhan, lalo na ang huling sinabi nito. Noong kinasal kayo ni Daddy, Ma'am, anong reaksyon mo habang naglalakad ka sa gitna at naghihintay naman sa'yo si Daddy sa dulo? Hindi po ba hindi niyo mahal ang isa't isa? Hindi nga namin mahal ang isa't isa. Dahil una, arranged marriage ang kasal naming dalawa. Pero anak, maniniwala ka ba kung sasabihin kong masaya ako naglalakad palapit? Bakit ka masaya, Ma'am? Dapat malungkot ka kasi ikakasal ka sa lalaking hindi mo mahal. Masaya ako, anak. Umiiyak ako habang naglalakad ako pero masaya ako dahil alam mo kung bakit? Masaya ako
dahil naniniwala akong mamahalin ko rin ang daddy mo kapag nagsama kaming dalawa. Dahil bago naman kami ikasal dalawa ay binigyan kami ng pagkakataon na makilala ang isa't isa. Ang daddy mo ay ideal man, husband material, at wala ka ng iba pang hahanapin. Talagang mamahalin mo siya. Kusa naming minahal ang isa't isa. Kusa naming naramdaman hanggang sa hindi namin namamalayan na mas lalo pa kaming nahuhulog sa isa't isa. Dumating na ang oras ng kanilang kasal. Bawat pamilya nila ay masaya at may ngiti sa mga labi, ngunit si Zach ay wala. Hinihintay niyang bumukas ang pinto ng simbahan. At nang bumukas na ito, ay palihim na siyang tumakbo paalis na hindi namamalayan agad ng kung sino dahil ang paningin ng mga ito ay na kay Leah. Napangisi si Julie na makita ang kapatid niya na sumakay ng sasakyan nito. Nawawala ang groom. Tumakas ang groom. Sigaw ng isang matandang babae, kaya nabahala ang lahat. Napatingin ang lahat sa unahan at nakita nga nilang wala roon ang groom. Natigilan si Leah nang marinig ang mga bulungan. Isang kahihiyan? Anong nasa isip ng batang Saavedra at bakit tumakbo na lang sa oras ng kasal? Hindi naman kasi talaga siguro gusto ng batang Saavedra na magpakasal. Baka mga magulang niya lang. Isa itong kahihiyan sa mga Saavedra. Usapan at bulungan ng mga matatanda, kaya inis na tinanggal ni Leah ang kanyang belo sa kanyang ulo. Ang putik! Inunahan ako ng buwisit na lalaking yun? Nakakainis! Iha, pasensya na. Sabi ng ina ni Zach. Mukhang tinakbuhan na po ako ng groom ko. Kaya wala na tayong magagawa, ma'am. Wala na pong kasalan na magaganap kaya pasensya na po sa lahat ng mga dumalo. Malakas na sabi ni Leah, pero nasa boses pa din ang paggalang. Palihim na napakuyom ng kamao si Mrs. Saavedra at galit ang kanyang nararamdaman para sa anak na si Zach na nagbigay ng isang matinding kahihiyan sa kanilang pamilya. At dahil doon ay walang naganap na kasalan. Samantala, tumatawa naman ang kausap ni Zach na pinsan na si South. Grabe bro, mukhang galit na galit ngayon ang mami mo dahil sa ginawa mo. Isang kahihiyan sa pamilya natin. Pero damn, I salute you, the runaway groom. Natatawang saad ni South at nakipag-appear pa sa kapatid na si North. Napabuntong hininga si Zach at napailing dahil sa inis. Paano yan kapag nahanap ka ng mga magulang mo? Talagang yari ka sa kanilang dalawa dahil sa ginawa mo. Tatawa-tawang sabi ni North na sumandal sa sofa. Wala na akong pakialam. Bahala sila dyan. Basta hindi ako magpapakasal sa kahit na sinong babae na gusto nila para sa akin. Dahil hindi ko naman mahal, kaya bahala sila. Kakaiba ka rin talaga. Biruin mo, tumakas sa mismong kasal. Tinakbuhan ng bride, imbis na yung bride ang tumakbo. Napailing na lang si Zach at nilagok ang isang alak na nasa lamesa. Agad siyang pumunta sa kanilang secret place kung saan silang magpipinsan lang ang nakakaalam. Wala na akong pakialam kung hanapin pa nila ako. Kung magalit man si mami sa akin, ay at least hindi ako natali sa babaeng hindi ko mahal. Dahil hindi naman ako magiging masaya sa kanya. Kaya wala siyang magagawa kung ipipilit niya pa na ikasal kami ng babaeng yun. Mas mabuti na rin ang ginawa mo kesa makasal ka talaga sa babaeng hindi mo naman gusto. Ikaw din lang ang kawawa sa huli dahil habang masaya mga magulang mo, hindi ka naman masaya. Kaswal na pagkakasabi ni North. Kaya nga tumakbo na ako habang hindi sila nakatingin. Siguro, inis na inis ang bride mo sa'yo. O kaya naman nahihiya dahil bigla na lang siyang tinakbuhan ng kanyang groom. Leah ang pangalan niya, di ba? Eh di bahala siya kung mainis siya sa akin. Hindi ko naman talaga gusto na makasal sa kanya. Parehas lang din naman kaming hindi magiging masaya.
Unbelievable ka talaga. Pero malaki ang paghanga ko sa ginawa mo. Isang malaking good job. Natutuwa at namamanghang sabi ni South. Nagtawanan lang naman sila habang nagiinuman. Inis na inis naman sa kabilang banda si Leah habang kinukwento niya sa lahat kay Daisy. Gigil na gigil si Daisy at parang nais niyang patayin si Zack dahil sa mukha niyang nanggigigil na pati ang kamao ay napapakuyom na lang. Ang kapal talaga ng lalaking yun na unahan ako sa pagtakbo sa kasal. Buwisit talaga siya. Huwag siyang magpapakita sa akin at baka mapatay ko lang siya. Inis pa ring sabi ni Leah pero walang imik si Daisy. Naging usap-usapan ang nangyari sa pagitan ng magaganap na kasal dapat ni Leah at Zack. Kalat na kalat ito sa buong media na nagawa naman ng paraan ng dalawang pamilya na ayusin. Hindi rin mahanap si Zack ng mga magulang niya dahil hindi naman alam ng mga ito kung saan ito nagtatago. Anong meron? Tanong ni Leah nang makarating siya sa arena. Narinig niya ang usapan at bulungan ng mga taong naroon. Kunot ang kanyang noo dahil sa pagtataka. Hindi pa ba nakarating sa iyo ang balita? Magtatanong ba ako kung alam ko? Malditang tanong ni Leah. Ito naman nagtatanong lang naman ako. Sagot naman ng babae sa kanya. Ano bang meron at bakit parang nagkakagulo at excited ang karamihan? Ganito kasi. Naglabas ang sekretary ng namumuno at may-ari nitong arena na magpapakilala na daw ito oras na may nakaalam sa kanyang katauhan. Ang clue, isa siyang sa Avedra. Sagot ng babae, ngunit halos ibulong kay Leah ang huling sinabi. Mas lalong kumunot ang noon ni Leah. Isang sa Avedra ang may-ari nitong arena? Ang nagtatag nitong arena sa Avedra? Oo. Naging interesado siya bigla at na-curious kung sino ito. Kanya-kanya na sila sa pagsasaliksik sa pamilya sa Avedra kung sino sa mga second generation ng pamilya ang nagtatag ng arena. Kinagabihan, napamura na lang si Leah nang biglang may humarang na lang sa kanyang sasakyan sa harapan kaya agad siyang napamura dahil sa inis. The heck? Inis na sabi ni Leah. Gigil ang mukhang bumaba sa kanyang kotse. Agad niyang kinalampag ang bubong ng sasakyan sa kanyang harapan. Hoy, lumabas ka dyan. Alam mo ba ang ginagawa mo? Muntik mo na ako mabangga. Ba't pa bigla-bigla ka nalang humihinto sa harapan ko, ha? Walang niyang to? Ikaw yata ang papatay sa akin ng maaga. Kung hindi ako nakapreno, baka na-disgrasya na ako. Hoy! Nakita naman ng lalaki sa loob na sasakyan si Leah. Napabuntong hininga muna siya at binuksan ang pinto ng kotse niya. Napatras naman si Leah. Nang paglabas ng lalaki sa kanyang sasakyan, ay kamao ni Leah ang bumungad sa kanya. Isang sapak sa panga ang natanggap ng lalaki. Gago ka ba? Paano kung hindi ako nakapagpreno? Papatayin mo ba ako? Pinunasan naman ng lalaki ang gilid ng labi dahil nalasahan niya ang dugo. I'm sorry, miss. Nagmamadali ako. Kung may damage man ang sasakyan mo ay handa akong bayaran. I need to go. Mahinahon na sagot nito, kaya mas lalong nakaramdam ng inis si Leah. Anong I need to go, ha? Sa presinto tayo mag-usap? Alam mo bang highway to, ha? At kahit na nagmamadali ka, dapat mag-ingat ka. Babae ako. At paano nga kung hindi ako nakapagpreno agad? Mapapalitan ba ng pera mo yung buhay ko? Inis na sigaw ni Leah at tanging pagbuntong hininga lang ang nagawa ng lalaki. Nagmamadali siya dahil may mga tao siyang hinahabol. Ngunit dahil kay Leah ay nawala na ang mga taong sinusundan niya. Miss, can you calm down? We can talk this properly. Hindi mo kailangang sumigaw. I'm so sorry, okay?
May mga taong sinusundan lang ako kaya nagmamadali ako. Pero kung gusto mo talagang pag-usapan ito sa presinto, walang problema. Natauhan naman si Leah na pinakalma ang sarili. Ngunit hindi pa rin maalis ang inis na nararamdaman. Di na kailangan. Inis na sabi ni Leah at padabog na naglakad papunta sa kanyang sasakyan. Sinundan ng lalaki si Leah nang paalis na ang sasakyan nito. Napapailing ang binata. Unbelievable. Anito habang umiiling. Inis na inis si Leah nang makarating siya sa lugar ng frat nila. Isang simpleng bahay lamang ito. Ba't ganyan ang mukha mo? Bungad na tanong ni Daisy kay Leah nang makita ang mukha nito na inis kasabay ng padabog nitong pag-upo sa sofa. Nakakainis kasi yung isang lalaki. Bigla ba naman sumulpot sa harapan ng sasakyan ko? Kung hindi ako nakapagpreno ay baka magkabanggaan na kaming dalawa. Ano nangyari? Tanong ni Daisy at nginuya ang boy bawang. Nagsorry naman siya pero naiinis pa rin ako. Paano kung namatay na lang ako bigla? Di pa nga ako nagkaka-love life? Kaya hindi pa ako pwedeng mamatay kaagad. Tinakasan ka kasi ng groom mo. Kung hindi ka tinakasan, edi sana may love life ka na. Kaso, tinakbuhan ka eh. Sabi ni Daisy na umiiling. Kaya nga nakakainis. Pero okay na din dahil ayaw ko rin naman magpakasal sa kanya. Pero, anyway, alam mo na ba yung usapan sa arena? Na isang Saavedra raw ang nagtatag ng arena? Pag-iibang tanong ni Leah sa usapan. Yes, nabalitaan ko ang bagay na yan. Hindi ka maghahanap o sasali? Umiling si Daisy. Wala akong pakialam sa ganyan. Oo nga pala. Kahit naman sa anong bagay, wala kang pakialam. Ikaw, mukhang interesado ka. Matagal mo nang sinasabi sa akin na curious ka kung sino ang nagtatag ng arena. This is your chance to know. Hahanapin ko talaga. Gusto ko talagang malaman kung sino eh. Tumango si Daisy ng maliit. Hanapin mo pero hindi kita tutulungan dyan. Pero wala akong pakialam kung sino ang nagtatag at may-ari. Kung tutulungan ka naman na ibang frat, walang problema. Hindi na I can handle this. Saka kaya ko na to. Hindi na kailangan humingi pa ng helps kung sino sa frat natin. At saka ako lang naman ng curious. Okay, sabi mo eh. Samantala, sa kabilang banda ay nakatingin si Zach sa kung saan habang nakahawak sa kanyang labi. Bahagyang nakakunot ang kanyang noo at napapaisip. Iniisip niya ang matapang na babaeng kumalampag sa bubong ng kanyang sasakyan. Malalim yata ang iniisip mo. Ano bang tamang tanong? Ano ang iniisip mo? O sino ang iniisip mo? Tanong ni Travis kay Zach nang mapansin nito ang malalim na iniisip ng binata. Kanina pa niya kasi tinitingnan ng pinsan. I saw my bride. Sabi ni Zach, kaya natigilan si Travis. Nakita mo? Saan? Nakilala ka ba? Mukhang hindi niya ako nakilala sa muka. Dahil grabe ba naman ang sinabi sa akin kanina? Ano bang nangyari? May hinahabol ako kanina at hindi ko napansin yung sasakyan niya. Kaya muntik na kami magkabungguan. Mabuti na lang at nakapagpreno siya. O tapos, inis na inis. Kinalampag ang bubong ng sasakyan ko. Maraming mga sinabi. Paano raw kung di siya nakapagpreno? Kung ako raw ba ang papatay sa kanya? Kuwento ni Zach, kaya tumawa si Travis. Unbelievable. Grabe, yun agad ang nasa isip niya. Kakaiba yung bride mo Natatawang sabi ni Travis. Napapailing-iling naman si Zach. Hindi ko nga akalain na makikita ko siya. Pero hindi niya naman ako namukaan. Baka hindi ka kilala sa muka. O ano, kaya gano'n na lang. Umiling si Zach at nagkibit balikat. Hindi sumagot at maya-maya pa ay may isang lalaking dumating. Isa sa mga tauhan ni Zach. Boss, may nais na kami ipaalam sa inyo.
Nilingon siya ni na Travis at Zach. Nalaman naming may isang babaeng hinahanap talaga ang totoong pagkatao nyo. Nalaman nito ng isa nating magaling na investigator. And who's that girl? Her name is Leah Velasquez, sir. Natigilan si Zach, maging si Travis, na tumingin lang sa binata. Your bride? Tanong nito. You may leave. Tanging sabi ni Zach. Tumango muna ang lalaki at bahagyang yumukod bago umalis. Inayos naman ni Zach ang kanyang sarili nang tumayo siya. Napatingin si Travis kay Zach. Saan ka pupunta? Tanong ni Travis sa binata. Hahanapin kung nasa ng bride ko. Sagot ni Zach at umalis na. Mukhang merong magkakatuluyan na. Ani Travis sa isang tabi. 3 araw ang lumipas, nalaman ni Zach ang lahat ng mga gusto niyang malaman tungkol sa kanyang bride. Nalaman niyang matagal na palang gusto makita ni Leah at malaman kung sino ang pinuno ng arena. What? Tanging nasabi ni Leah nang malaman ang katotohanan. Seryoso? Tanong pa niya ulit at tila hindi makapaniwala. Yes, ma'am. Nalaman namin ng nagtatagat ang boss ng arena ay si Zach Saavedra. Sabi na naman ng private investigator na kanyang inutusan. Napahawak si Leah sa kanyang noo at napahinga. Hindi pa rin nagsisink in sa kanyang utak ang nalaman. Hindi ba yung joke or what? Hindi po, ma'am. Totoo po talaga na siya ang boss. Sige, thank you. Kung may ibang impormasyon pa kayong makalap tungkol sa kanya, agad yung sabihin sa akin. Masusunod po. Agad na tinawagan ni Leah ang kanyang ina. May kung anong kakaiba siyang nararamdaman at nais niyang malaman mismo sa kanyang ina. Yes, anak, may problema ba? Walang problema, ma'am, pero may tatanong lang po ako. Oh, sure, no problem, anak. Ano ba yon? Anong buong pangalan ng lalaking dapat kong pakasalan? Oh. He's Zach Saavedra, anak. Kaswal na sagot ng ina at halos mapamura si Leah sa kanyang isipan. May problema ba, anak? Bakit mo biglang naitanong? Wala po, ma'am. Hindi ko lang kasi alam ang pangalan niya kaya naitanong ko. Thank you, ma'am. Ingat kayo ni Dad. I love you. I love you too, anak. Ingat ka rin palagi. Sagot ng ina sa malambing na boses. Nang mamatay na ang tawag, ay napahinga na lang si Leah ng malalim. Hindi niya alam ang magiging reaksyon at mararamdaman niya dahil sa nalaman. Ang dapat na groom ko ay ang nagtatag ng arena at ang boss ng lahat. Kaya ba tinakbuhan niya ako nung kasal naming dalawa dahil hindi siya pwedeng ikasal sa isang bastang babae lang dahil siyang pinuno? Sabi niya at nagtatakang tanong niya sa sarili. Shootik, hindi ko alam ang magiging reaksyon ko sa nalaman ko. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko inisip ang bagay na ito. Sa magpipinsan at magkakapatid na sa Saavedra ay si Zach lang ang madalang na makita sa media. Kaya pala, ito pala ang kanyang tinatago na hindi dapat malaman ng iba. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit gano'n na lang siya kailap. Dahil may isa siyang sikreto. Ngayon alam ko na at kailangan ko na lang naharapin siya. Hindi dahil sa posisyon kundi para gantihan siyang buwisit siya. Napahiya ako sa kasal namin dapat. Kakainis. Alam ko na ang sikreto niya at humanda siya sa akin. Sabi pa ni Leah at dahan-dahan ang umisi. Samantala, Sir, nalaman na po ni Ma'am Leah ang tungkol sa inyo. Naibigay na po namin ang mga impormasyon na hinahanap niya. Sabi ng tauhan ni Zach. Prenteng nakaupo sa swivel chair si Zach. Inutusan niya ang kanyang tauhan na ibigay ang lahat ng impormasyon tungkol sa pagkatao niya kay Leah. Sir, matanong lang po. Bakit niyo gano'n na lang binigay ang impormasyon niyo? 'Di ba,
mahigpit kayo na wag malaman ng ibang tao tungkol sa inyo? She's soon to be my wife, kaya habang maaga ay dapat niyang malaman ng tungkol sa akin. Girlfriend niyo pala, sir? Natigilan si Zack, ngunit ngumiti ng maliit. Yes, sagot ni Zack kahit hindi naman totoo. Hindi niya alam kung bakit niya pinaalam kay Leah ang kanyang katauhan. Lalo na at mahigpit niyang pinagbabawal sa kanyang mga tauhan na malaman nito na ibang tao. Maganda si Ma'am Leah, sir. Ako na ang nagsasabi. At kakaibang babae rin siya nang paimbestigahan niyo siya sa akin. Kung ano ang tungkol sa kanya, nalaman ko. Nakakahanga dahil marunong siya pagdating sa pakikipaglaban. Anong sinabi mo? Sir, wag kayong issue dyan. Nagagandahan lang ako kay ma'am. Pero wala akong feeling sa kanya. Sa inyo na ho siya. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Hindi pwedeng magkagusto sa kanya ibang lalaki. Imposible naman ata, sir. Ang ganda-ganda ng girlfriend niyo. Malabong walang ibang magkakagusto dyan. Kaya ingatan niyo mabuti, sir, kung ayaw niyo maagaw siya sa inyo na iba. Stay strong sa inyo, sir. Nakakagulat. Na girlfriend niyo siya. Bagay kayo, ha? Anang kanyang tauhan na bahagyang kinabahan. At hindi ko na siya pakakawalan pa. Nakakatakot naman kayo, sir. Lagyan niyo kaya sa braso, Ma'am Leah, na Zack Saavedra property para wala ibang magtangkang lumapit. Biro ng kanyang tauhan sa kanya, pero hindi naman nagbago ang mukha ni Zack. Bagkus umangat ang kanyang kilay at bahagyang umisi sa lalaki. I'll do that. 3 araw ang lumipas. Magkaharapan sina Zack at Leah sa gitna ng arena. Walang mga tao kundi silang dalawa lamang dahil pinag-utos ni Zack sa lahat na umalis muna dahil nais niyang magkausap sila ni Leah ng masinsinan. Nakatanggap kasi siya ng mensahe kay Leah na gusto siya nitong makausap. Bakit mo ako inunahang tumakbo sa kasal natin? Nakaangat ang kilay na tanong ni Leah, kaya kumunot ng bahagya ang noo ni Zack. Nag-cross arm si Leah at mataray ang mukhang tiningnan ng binata. Inunahan? Oo, inunahan mo kung tumakbo sa kasal nating dalawa. Sagot ni Leah at umirap. Pinigilan namang mapangiti ni Zack. Humawak lang si Zack sa kanyang labi. So ibig sabihin ay balak mo rin tumakbo sa kasal natin? Hindi ba obvious? Oo, kaso inunahan mo ko. Dapat, nagsabi ka sa akin para sabay na tayo. Hindi na napigilan ni Zack na matawa dahil sa sinabi nito. You're really unbelievable. Iiling-iling na sabi ni Zack at natawa. Anong unbelievable, aber? Bisit na bisit ako sa'yo. At inis na inis ako sa'yo kaya umayos ka dyan. Tapos, ikaw pa lang nagtatag ng arena? Ang malala, ikaw pa yung boss. Kaya ba hindi mo ako pinakasalan? Dahil akala mo, isang hamak na babae lamang ako, ganon? Mataray na tanong ni Leah. Of course not. Hindi ako judgmental na tao para sa ganyan. Nagpamewang si Leah at mas tumaray palalo ang muka. Ano? Hindi kita pinakasalan dahil hindi ko gusto magpakasal at matali sa isang babae na hindi ko naman mahal. Hindi naman din ako magiging masaya. Gusto ko kapag magpapakasal ako ay mahal ko. Hindi dahil isang hamak na babae lang siya. I can't protect her. Gagawin ko siyang reyna. Pero hindi ko ipapahamak. Napaubo-ubo naman si Leah. Oo naman. Ganon. Pero sa bagay, may punto ka naman dyan. Kasi hindi naman talaga maganda magpakasal sa taong hindi mahal. Pero inunahan mo kasi ako. Ako ang napahiya. Gets mo ba? Tanong ni Leah na kunwari ay naiirita sa tono ng boses. I get it. And I'm sorry for that. Hindi na mauulit. Talagang hindi na mauulit dahil wala na akong balak na magpakasal pa sa'yo
dahil wala nang mangyayari pang ganon. Kalma na. Masyado ka namang galit na galit at inis na inis sa akin. Ayaw mo nun? Hindi tayo nagpakasal dalawa. Pero, dahan-dahang lumapit si Zack kay Leah at naistatwa naman ng dalaga sa kanyang kinatatayuan. Akmang aatras siya nang mahawakan ni Zack ang kanyang bewang at bumulong sa kanyang tenga na siyang nagbigay ng kilabot sa kanya. Pero pwede naman nating ituloy ang naudlot nating kasal, pero may pagmamahal na. Bulong ni Zack at hinalikan si Leah sa bandang pisngi. Hindi agad nakakilos si Leah hanggang sa maitulak niya na lang si Zack. Never! Hindi na muli pa! Ako naman ang tatakbo at huwag kang umasa, da! Tumawa si Zack at kinagat ang kanyang ibabang labi. Okay, if that's what you said, my queen. Queen ka dyan, sira ulo. Ani Leah, kaya tumawa na naman si Zack. Why? Hindi ka ba naniniwala na kaya kitang gawing reyna? Sa'yo na lang yan dahil wala akong balak sa posisyon na kung anong meron ka. Pinag-aaway mo lang naman ang pinamumunuan mo. Hindi sa ganun, babe. Gusto ko lang malaman kung sino nga bang tapat sa arena at sa akin at kung sino ang sakim sa posisyon at kapangyarihan. Hindi ko sila gustong pag-awayin. Ani Zack. Sure ka? Kung sure ka, ay sabihin mo nga sa lahat na binabawi mo na ang pinapagawa mo at utos mo sa kanila. Kaya mo? Nang hahamon ng boses na tanong ni Leah. Yes, of course. Sagot ni Zack nang may pagmamalaking tono. Okay, sabi mo. Pero, papayagan mo akong ligawan ka. Sabi ni Zack, kaya natigilan naman si Leah. Napangisi si Zack sa naging reaksyon nito. Ikaw bahala kung talagang kaya mo dahil sa pagkakaalam ko ay walang binabawing salita ang isang pinuno. Ani Leah at nagkibit balikat. Then now, meron na. Sagot ni Zack at dinilaan ang ibabang labi. Umangat lang ang isang kilay ni Leah at inirapan naman si Zack nang makitang nakatitig lang ito sa kanya. Kumalat sa buong arena ang pagbawi ni Zack ng kanyang sinabi, ngunit tanging si Leah lang ang nakakaalam sa kanyang katauhan. Bakit binawi? Walang binabawi na kahit anong utos o sinasabi ang isang pinuno. Kaya nakapagtataka na may ganong historya dito sa arena at sa hindi kilalang pinuno pa. Marami ang nagtataka at naguguluhan. Marami rin ang walang pakialam at may mga natuwa pa. Samantala, hi! Ngiting bati ni Zack kay Leah at inabot ang isang kumpol ng bulaklak. Pasok! Malditang sabi ni Leah at pumasok sa loob ng kanilang mansyon. Sumunod naman si Zack sa kanya na may malawak na ngiti. O Zack! Bati ng ina ni Leah. Agad namang nagmano si Zack dito. Hello po, tita. Napapadalas na ata ang pagpunta mo rito Ani Mrs. Velasquez. Ganyan po talaga ma'am kapag naliligaw. Handang puntahan kahit na ilang beses at kahit na malayo. Sagot ni Zack habang may ngiti sa labi. Naks naman talaga. Nakakatuwa. Asikasuhin mo muna ang bisita mo anak dahil paalis ako ngayon. Ikaw na muna ang bahala kay Zack ha, huwag mo iiwan. Sabi at bili ng ina ni Leah sa kanya. Yes ma. Walang ganang sagot ng dalaga. O siya, feel free again here iho. Huwag kang mahiya at si Leah ang bahala sa'yo. Aalis muna ako. Sabi ni Mrs. Velasquez. Ingat po ma'am. Nang makaalis ang ina ni Leah, ay napairap si Leah at padabog na umupo sa sofa. Tatag mo rin no? Ganon talaga kapag gusto mo makuha ang isang tao.
Handa ako magtiyaga, magintay at mapagod pero hindi susuko. Pinasadahan ni Leah ng kanyang daliri ang buhok. Halata ko nga, mukhang hindi ka susuko eh. O siya, hala, ipagpatuloy mo yan hanggang sa ikaw na din ang huminto. Ani Leah na ikinangiti lamang ni Zack. Oo naman, hihinto lang ako, oras na girlfriend na kita. Dahil sa susunod ay paghihirapan ko namang makuha ang matamis mong oo. Malawak ang ngiting sabi ni Zack na ikinairap ni Leah. Pero deep inside, kinikilig naman siya. Matapos kasi ang pag-uusap nila ni Zack tungkol sa pagbawi nito sa pagkalat ng impormasyon tungkol kay Zack, ay doon nang nagsimula na manligaw ang binata sa kanya. At aaminin niya, nahulog agad siya dito. Basta magtsatsaga pa rin ako, kahit na gaano katagal pa yan. Basta wag kang masyadong umasa. Sabi ni Leah at pinaglaruan ng mga daliri. Sinasabi niya ang salitang iyon palagi kay Zack, pero ang totoo talaga niyan ay may pag-asa si Zack sa kanya at naghahanap lamang ng tamang tiyempo si Leah kung paano niya sasabihin kay Zack na sinasagot niya na ito. Kapag nasaktan na kita ng sobra ay tumigil ka na. Huwag ka masyadong tanga pagdating sa akin. Akmang aalis sa si Leah nang mabilis nakatayo si Zack at nakalapit sa dalaga. Hinapit niya si Leah sa bewang mula sa likuran. Maghihintay ako kahit na gaano pa katagal at kahit na maubos ako sa sakit ay magpapatuloy ako. Bulong ni Zack kay Leah na palihim na ikinangiti ng dalaga. At hindi nga nagtagal, ay sinagot niya si Zack dahil nakita niya na totoo ang nararamdaman nito. Pinakita niya ang totoong ugali niya kay Zack, pero mas lalo lang naging porsigido ang binata. At dahil doon, mas lalong lumalim ang nararamdaman ni Leah kay Zack at ganon din si Zack sa kanya. Hindi rin nagtagal ay ikinasal silang dalawa. Kabado si Zack dahil wala pa ang kanyang bride na akala niya itinakbuhan siya. Ngunit ang totoo ay sadyang nagpalit lang si Leah. At nalaman din ng buong arena na si Zack Saavedra ang nagtatag nito. At ang may-ari at pinuno. Kumalma ka nga dyan, sabi ng pinsan ni Zack sa kanya dahil kabadong-kabado siya. At makikita mo rin sa kanyang muka. Where's my bride? Bakit wala pa? Ano ka ba naman? Nandiyan na yan mamaya-maya lang. Sagot naman ni Blair. Baka naman tinakbuhan ka na. Gumanti sa'yo dahil sa ginawa mo noon sa kanya. Pangaasar naman ni Luis. Sira ulo ka. Hindi niya naman gagawin sa akin yan dahil nangako siyang pakakasalan niya ako. Nangako? Pero hindi naman sinabing sa'yo talaga siya magpapakasal. Sabi ni Luis. Kumuyom ang kamao ni Zack. Galit na ang mukha nito. O kalma, yung mukha. Nandiyan ang bride mo, kalma na. Sabi ni Blair at tinapik ang balikat ni Zack. Napatingin naman si Zack sa pintuan ng simbahan na bumukas ito kasabay ang pagtugtog ng 1,000 years. Pakiramdam niya ay nasa isang paraiso siya habang ang paningin ay tutok talaga sa babaeng mahal niya. Ang babaeng pakakasalan niya ngayong araw. Bro, ang luha mo tutulo na. Punasan mo. Pinunasan naman ni Zack ang kanyang mga mata. At doon niya naramdaman na may luhang ang tumulo. Don't hurt our princess, Zack. She's our one and only. Sabi ng ina ni Leah. Alam mo, ang mangyayari oras sasaktan mo ang nag-iisang prinsesa namin, kaya umayos ka. Banta naman ang ama ni Leah. Dad. Saway ni Leah, ngunit pagak na natawa lamang ang kanyang ama. Ang mga mata pa din ni Zack ay na kay Leah habang may ngiti sa labi. Inabot na ng mga magulang nito ang kamay ni Leah sa kanya na agad niya namang tinanggap. Nagsimula ang seremonya ng kasal. Dearly beloved,
We are gathered here today to celebrate the union of Mr. Saavedra and Miss Velasquez. Today is a day of joy, a day of love, and a day of commitment. As we come together to witness the exchange of vows and rings, let us remember that marriage is a sacred and lifelong bond that requires love, patience, and understanding. Nag-uumpisa pa lang pero parang iiyak na si Leah. May mga sinabi pa ang pare pero ang atensyon ni Leah ay na kay Zach. Zach, do you take this woman to be your wife? To live in holy matrimony? To love her, to honor her, to comfort her, and to keep her in sickness and in health, forsaking all others for as long as you both shall live? Tanong ng pare. I do. Tanging sagot ni Zach. Habang nakatitig sila sa isa't isa. Leah, do you take this man to be your husband, to live together, to love him, to honor him, to comfort him, and to keep him in sickness and health? Forsaking all others for as long as you both shall live? Napatingin siya sa pamilya niyang may malapad na ngiti sa kanya. Nang makita nila itong nakatingin at tumango, ay parang sinasabi ng mga ito na masaya sila sa kanilang dalawa. I do. Dumako naman sila sa palitan ng vows. Tumikim siya bago nagsalita. Today, I stand before you with a heart full of love and joy. As I look into your eyes, I see a reflection of my own soul. I am grateful for this day, for it marks the beginning of a new chapter in our lives. A chapter that we will write together. As I take you to be my wife, I vow to love you unconditionally, to support you through all of life's challenges, and to stand by your side through thick and thin. I promise to be your rock, your confidant, and your best friend. And I will be there for you, always to listen, to comfort, and to share in your joys and sorrows. I promise to be patient with you, to give you the time and space you need to grow and evolve as an individual, while also growing and evolving together as a couple. I promise to respect your opinions and to honor your values even when they differ from my own. I promise to cherish you, to appreciate all that you are, and to celebrate your accomplishments. I will be your biggest supporter, your partner in crime, and your biggest fan. I will always tell you how much I love you, and to show it through my actions every day. Mahal, I'm here in front of you, in front of God, and in front of everyone. Gusto ko lang malaman mong mamahalin kita ng buong buo, higit pa sa sarili ko. Nangangako akong hindi kita susukuan. Sambit naman ni Leah. I pledge to be honest and truthful with you, to communicate openly and effectively, and to never hold back my feelings or thoughts. I will strive to keep our relationship strong and healthy by being attentive, affectionate, and understanding. Lumandas ang luha ni Leah habang nakatitig sa binata. Sa harap ng Diyos at sa harapan ng buong pamilya niya at ng mga kaibigan nila, ipinangako niya na hindi niya sasaktan ng lalaking nasa harapan niya. Mamahalin niya ito nang higit sa pagmamahal niya sa kanyang sarili. Iyan ang sabi ni Leah sa kanyang isipan. Leah and Zach, you have exchanged your vows and rings to declare your love and commitment to each other. May your love grow stronger with each passing day,
and may you always find happiness in each other's company. Remember to cherish each other, respect each other, and support each other in all your endeavors. By the power vested in me, I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Kaagad hinapit ni Zack ang bewang ni Leah at siniil ng halik. Narinig nila ang nagpalakpakan at naghiyawan ng mga taong nasa simbahan. I love you so much, Mrs. Ko. And I love you so much more, Zack. Emosyonal na sabi ni Leah. Siniil niya muli ito ng halik at tumugod naman si Leah, kaya mas lalong lumakas ang palakpakan. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to present to you Mr. and Mrs. Saavedra. Congratulations, and may your marriage be filled with love, joy, and peace. At ngayon, ay katuwang na niya si Leah Velasquez Saavedra, ang nag-iisang asawa niya na tinakbuhan niya noong ikakasal sila. At dahil na rin doon, ay natutunan at kusa nilang minahal ang isa't isa. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Runaway Groom. Written by Eshang. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!